Viral ngayon kung saan nagbayad ng isang di umano'y pekeng 500 peso, ang pasahero sa isang public jeepney vlogger na driver. Sa panimula ng viral video ay tila isa lamang itong normal na biyahe para sa jeepney driver na ito. Dahil vlogger ang driver ng jeepney na ito, ay makikita sa kanyang video ang normal na senaryo sa loob ng jeepney, kung saan may mga sumasakay, bumababa at nag-aabot ng mga bayad. Palparan. Ilan yung 50? Supply po sa 20 oh. Sa 50 po oh. Sa pagpapatuloy ng viral video, ay makikita na nagbayad ang lalaking ito ng 500 peso bill. Nang makarating ito sa driver ay agad nitong sinuri ang 500 piso na ibinayad sa kanya, at mula rito ay iba ang naging kutob ng driver sa nasabing 500 piso. Saan itong 500? Dahil may ibang hinala ang driver sa ibinayad sa kanya, ay nagdahilan na lamang ang driver na magpapabarya lamang ito sa pinakamalapit na gasoline station, ngunit ito ay upang maipasuri sa gasoline station sa pamamagitan ng infrared device nito ang ibinayad sa kanya na 500 piso. Saglit lang kuya, sukli ha, magkapalit lang tayo sa gasolinahan. Gasolinahan lang ako. Saglit lang ha, dadaan lang natin sa gasolinahan to 500 nyo. Nakakad yung barya eh. At ito ang kanyang nakumpirma. Boy! Kaya papalit nga ang 500. Alanganin ako, hindi bumabangon eh. Sige, patignan ko muna yan. Sige. Yan. 50. 50. 50. Ha? Ikaw. Peke? Oo, alanganin niya ako eh. Kuya, peke daw yung 500 mo kuya. Ano magiging peke yan? Ay, peke! Baka peke yung kanilang manifestor. Ay, hindi pwedeng magkamali kasi hindi rin bumabangon eh. Kaya alanganin ako eh. Huwag pinipilit na peke yan. Nasmali ko na nga yan eh. Ay, hindi kuya. Peke nga eh. Kaya kinala, papalitan ko na. Ay, hindi pwede. Kailangan isurrender to sa pulis. Mamaya may maguyo pa kayo eh. Akin naman po yun eh. Hindi nga, peke. Isusurrender to sa pulis. Papalit ko nga po yun doon sa nagsulit sa akin. Ay, hindi nga pwede. Ayun oh, may pulis oh. Huy! 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 Bilang civilian, paano nga ba natin malalaman kung peke ang isinukli o natanggap nating pera? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 3 bagay ang dapat alam mo para matukoy mo agad kung tunay ba o peke ang hawak mong pera. Ito ay ang method na feel, look at tilt, o ang pagsalat, pagtingin at pagtagilip sa pera.
Sa method ng pagsalat, ang totoong pera ay naka-embossed sa itaas na parte ng salapi ang salitang Republika ng Pilipinas dahilan upang kapag ito ay iyong sinalat ay mararamdaman mo ang bawat letra nito. Ang method naman para sa pagtingin, ay dapat kitang-kita at detalyado ang pagkakalimbag at ang mga watermarks sa hawak mong pera, malinaw ang mga security fibers, at ang mga asymmetrical serial numbers nito. Para naman sa huling method na pagtagilid, ay kapag ang hawak mong pera ay yung tinagilid ay malinaw mong makikita ang mga security features nito, tulad ng optical variable ink, o yung mga nag-iiba-iba ng kulay. Malinaw mo rin dapat na makikita ang concealed numerical value, o ang nakatagang numero kung magkano ang hawak mong pera kapag ito ay yung tinagilid. Kaya katulad ni Manong Driver ay maging mapanuri tayo sa mga natatanggap nating salapi. Dahil sa panahon ngayon na moderno na ang ating teknolohiya, ay hindi talaga imposible na may mga nagpapalaganap ng mga peking salapi, para lamang makapanglamang ng kapwa, at maisahan ang mga taong patas na lumalaban sa buhay. Hoy!